Ang lolo ko napakatiyaga namang magdala sa amin sa church. Taga-buhat, taga-akay. May pinapasan sa balikat, mayroong karga-karga niya, may akay. Ganon siya. Nadala kami ng tatay at nanay ko sa church. Sa ano yun, una sa Unida. Pag Sunday talagang na kami, yung ready kami pagpunta sa church. Maaga kami gigising. O tapos maliligo, bibihis na, gano'n na lang, gano'n ang tapos punta na kami sa church, hatid na kami. Tuwing linggo, sinasama kami ng mga nanay ko, tatay ko sa church. Ko noon, mga elementary na. Dinala niya ako roon, ako ay siguro grade 6 ako noon, nung nag-umpisa ako sa church, mga 1978. So, gano'n ang naging noon. So, attend na Sunday school, hanggang sa naging high school, nag-attend ng CYF. So, yun yung buhay natin sa church. Siyempre, nag-umpisa namin talaga yan sa pag-attend sa mga organization. Mga 8 taon ako 8 taon. Uma-attend kami ng sunrise service doon sa Pulo. Ang dami namin na andoon sa Pulo. Sa bukid talaga. Doon kami nagsiservice. Kaya pag sikat ng araw, naaarawan kami, maganda. Samahan ninyo ako sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng iglesia kung saan ako nagsimula at patuloy na lumalago sa pananampalataya. Ako si Denise Ferrer at ito ang tahanan ng UCCP Anabu Evangelical Church. Ito ang ating 25th Anniversary Souvenir Program. Nilimbag ito noong 1972. Sa loob nito matatagpuan ang maiksing kasaysayan ng ating iglesia na sinulat ni Juanito Gonzales, isa sa mga kinikilalang tagapagtatag ng Iglesia Ebanghelika sa Anabu o Anabu Evangelical Church. Mula sa aklat na ito at sa mga tao na naging saksi sa paglago ng ating iglesia, aking binalikan ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng UCCP Anabu. Ang Anabu Evangelical Church ay natatag noong 1947. Ngunit bago iyon, ang ating mga unang kaanib ay nabibilang sa Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo. Noong 1943, panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo at iba pang mga simbahang protestante sa Pilipinas ay nagsama-sama upang buuin ang malaking kaisahan ng mga iglesia protestante sa bansa. Noong March 1943, nagpulong ang General Assembly sa Opera House at dito, nagkaroon ng magkakaibang posisyon sa loob ng Direktoryo Sentral ng Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo. May mga kaanib na gustong manatili sa malaking kaisahan at mayroon naman na nais humiwalay at ipagpatuloy ang Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo. Upang maiwasan ang pagkampi sa kanino man sa dalawang panig, ang delegado ng iglesia na si Juanito Gonzales ay nagmungkahi na magtatag ng sariling iglesia ang mga taga-Anabu. Ang mga unang pag-uusap tungkol sa mungkahi ni Juanito Gonzales ay ginanap noong December 15, 1946 sa tahanan ni Flaviano Remorca sa Pasong Santol. Dinaluhan ang pulong na ito ni Lucio Camungay, Fidel Reyes, Zacarias Tabing, Emeterio Lara, Flaviano Remorca, Lucia Remorca, Placida Remorca, Juan Purificacion at Juanito Gonzales. Noong December 27, 1946, sa isang pulong sa tahanan ni Lucia Remorca na dinaluhan ng kongregasyon, ipinaliwanag ang balak na pagtatatag ng bagong iglesia at ito ay sinang-ayunan at pinagtibay ng kapulungan. Pagkalipas ng 6 na buwan,
Noong June 1947, natapos ang pagpapatala ng Iglesia Ebanghelika sa Anabu sa Securities and Exchange Commission at tinanggap nito ang katibayan ng pagkilala rito bilang isang korporasyon. Ang unang pamunuan ng Iglesia bilang isang religious corporation ay sina Zacarias Tabing, Pangulo, Mariano Sarno, Juanito Gonzales, Placida Remorca at Maximo Reyes, mga kaanib. Sila ang bumubuo ng Board of Trustees. Ang mga inkorporador ay ang mga sumusunod: Juanario Bautista, Amando Camongay, Lucio Camongay, Rosario Castro, Esther Gonzales, Fidela Gonzales, Jose Gonzales Sr., Juanito Gonzales, Liwayway Gonzales, Adriano Pakinggan, Julian Pakinggan, Lucia Pakinggan, Daniel Remorca, Flaviano Remorca, Isaias Remorca, Macario Remorca, Bienvenido Reyes, Maximo Reyes, Remigio Reyes Sr., Felix Saprid, Ignacio Sabater, Mariano Sarno, Ambrosio Cilia, Zacarias Tabing at Julian Torres. Ang unang bumuo ng lupon ng mga presbitero na ngayon ay tinatawag nating Board of Elders ay sina Flaviano Remorca, Juanito Gonzales, Ignacio Sabater, Julian Pakinggan, Jose Gonzales Sr., Fidel Reyes at Guillermo Sarte. Ang mga kauna-unahang diakono o Board of Deacons ay binubuo ni na Ambrosio Cilia, Nicanor Nato, Adriano Pakinggan, Emeterio Lara, Zacarias Tabing, Fortunato Remorca at David Pakinggan. Si Juanito Gonzales ang unang naging secretary at si Rosario Castro ang siya namang treasurer. Ito ang tinatawag noon na Reyes Regiment Street at sa lugar na ito natayo ang kauna-unahang bahay dalanginan ng Iglesia Ebanghelika sa Anabu. Sa loob ng 2 taon ay dito na nambahan ang ating mga unang kaanib. Humigit kumulang 150 ang bilang nila noon at si Reverend Andres J.R. Garcia ang unang pastor. Ang unang natatandaan ko noon, nagtayo kami ng isang parang pugo, maliit lang, doon sa Reyes Regiment Street. Kasi ako kasama ng tatay ko doon sa, merong tinatayong simbahan doon sa Pasumbuaya. Nung nagpatayo sila doon ng parang small shop, maliit lang na Kapilya. Nung mawala na yun, binigay sa tatay ko, yun ang dinala namin dito sa, yun ang una nating simbahan. Maliit lang dinala doon sa Reyes Regiment, no? Dinuktungan namin mga toldang gano'n, parang tent. Ako yung tagat-sundot noon pag merong yung ulan may tubig natatandaan ko. Sinusundot kong gano'n para mawala yung tubig. No? Tapos nagdadrama kami noon. At tandaan ko noon parang ginawa namin stage para yung panong kabayo Yung ganoon kahoy, no? Parang yun ang stage namin. Then nagdadrama kami, nahulog pa doon sa tabi ng pan. Pero masaya kami noon. Doon kami nag-celebrate ng Christmas. Yan. Tumutula kami noon, wala pa tayong church building noon. Nagawa lang ng lona, yung nilagyan ng tukod. Ang lakas ng ulan. Sayang yung sapatos ko't baro, naaampiyasan. Noong 1951, inilipat ang simbahan sa lugar na kinatatayuan nito ngayon. Ang lupang ito ay binili ng iglesia noong May 21, 1951 kay Remigio Reyes Sr. sa halagang 1,130. Ang batong panulok ay inilagay sa lugar na ngayon ay magandang santuario noong August 5, 1951. Pagkatapos ng gawaing ito, ay pinag-usapan ng tungkol sa pagsapi ng iglesia sa United Church of Christ in the Philippines o UCCP. Sa pangangasiwa ni na Flaviano Remorca, Mariano Sarno, Zacarias Tabing, Adriano Pakinggan at David Pakinggan,
isang mas malaki at matibay na bahay-sambahan ang sinimulang itayo. Dahil sa malaking pangangailangan ng church building construction, nagkaroon ng mga fundraising activities tulad ng concert ni Mary Lou Recio Cruz sa United Church of Manila. Ang Anabu Male Quartet na binubuo ni Ambrosio Cilia, Eleazar Gonzalez, Jose Saprid at Nicanor Nato ay nakalikom din ng malaking halaga sa pamamagitan ng pag-awit sa iba't ibang simbahan. Noong 1953, tinanggap at pinagtibay ng UCCP ang pagiging kaanib ng Iglesia Ebanghelika sa Anabu o Anabu Evangelical Church. Sa pamamagitan ng 5,000 piso na pinahiram ng UCCP sa iglesia, sinimulan ang pagpapagawa ng bahay-sambahan sa bagong lugar na noon ay palayan pa kaya't kilala rin ang UCCP Anabu sa tawag na Church in the Rice Field. Ay tinawag na Church in the Rice Field, no? Talagang rice field yung kinalalagyan natin. Wala pang kabahay-bahay doon. Sa bukid talaga. Doon kami nagsiservice. Kaya pag sikat ng araw naaarawan kami maganda. Kaya noon talagang Church in the Rice Field ang tawag sa UCCP Anabu. Ito ang Imus River. Mula dito hinango ang buhangin na ginamit sa pagpapatayo ng ating simbahan. Ang gamit sa paghahango ng buhangin ay ang truck ni Isaias Remorca at katulong sa pagtatambak ng buhangin sa binubuong santuario ay ang mga kabataan. Kabilang dito sina Beatriz Saprid, Liwanag Pakinggan at Elenita Remorca. Tatay ko may truck kasi kami noon eh. Ang tatay ko ang siyang naghahango ng buhangin doon sa Pasong Anabu, no? Siya ang nagpapala. Wala siyang katulong. Oo. Tapos pagdating niya doon sa church, dump truck eh. Parang may dump truck na noon. Kami ang maglalatag o magpapala noon. Yung mga CYF, kalimitan, mga pinsan ko yun, mga kamag-anak. Kami ang yun. Halos lahat ng mga kaanib ay tumulong sa pagpapagawa ng bahay-sambahan. Ang bawat pamilya ay nagkaroon ng assignment na pagpapakain at pagpapamerienda sa mga kabilang sa construction. Ang pagpapagawa ng bahay-sambahan ay natapos noong 1955. Pagkalipas ng 11 taon, noong 1966, sinimulan naman ang pagpapatayo ng bahay pastoral at natapos ito noong 1968. Sa pagdaan ng mga taon ay patuloy na tumaas at lumawak ang ating bahay-sambahan. Bago maging bahagi ng santuario ang lugar na ito, dito itinayo ang ating mga Sunday School rooms. Noong 1983 ay natapos ang ating pagpapatayo ng bagong Christian Education Building. Sinundan ito ng pagpapatayo ng pangalawang annex kung saan ngayon matatagpuan ang ating church at workers' offices. Hindi lamang ang ating church building ang lumago, kundi ang dedikasyon ng ating mga kaanib sa pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. May mga miyembro tayo ng mga naging diakonesa tulad ni Esther Gonzalez, ang kauna-unahang diakonesa ng UCCP Anabu. Kabilang din sina Norma Caldo, Lolita Pakinggan at Corazon Tabing. Pastor Leo Constantino, siya talaga ang naka-encourage sa akin in a way. Yung tinanim niya sa akin na buto ng pagpapahalaga sa bata. Kasi Ate Cora din ang isa sa mga umakay o siyang nag-motivate sa akin para maging Sunday School teacher. Ate Cora. Bukod sa mga manggagawa na nagmula sa UCCP Anabu, nagkaroon din tayo ng mga outreaches at ang kauna-unahan dito ay ang Salitran Outreach. 12 years old ako noong nag-start yung outreach ng Anabu dito sa Salitran.
Nagtuturo sila sa amin ng Bible study. Tapos, naalala ko noon ang nagturo din sa amin ng sa gabi, yung mag-asawa ni Ate Huling at saka ng Kuya Noli, galing pa sila ng trabaho, pupunta dito para turuan kami. Yon, natuto kami mag-memorize ng mga memory verse. Basta ang dami naming natutunan sa kanila doon sa Bible. Kasi, syempre, as bata, yung konting token ba, pag kami naka 100 na card, meron kaming something na naalala ko noon, yung plum blossom na sabon. Yun ang binibigay niya sa amin. Kakaroon pa ng volleyball dyan sa likod kasi ano pa dyan, bakante pa, wala pang mga tao. Magba-volleyball yung mga bata, bukod doon sa BCS. Yun. Ilan sa mga naglingkod sa ating Salitran Outreach ay sina Eleazar Gonzales, Luding Pakinggan Gonzales, Noli Saprid at Huling Saprid. Hindi ko talaga malilimutan ang mag-asawa ng Ate Luding at Kuya Eleng Gonzales. Kasi ang Kuya Eleng is naging conductor namin yan sa choir nung lumaki na kami. Kasi so masasabi ko na talagang siya yung napakalaki ng naitulong o nagawa sa Salitran, lalo na sa aming mga kabataan. Na ngayon ako 54 years old na. So talagang andoon yun talagang hindi ko siya nakakalimutan. And then, ang Nana Eying, yan, hindi ko rin yan makakalimutan. At ang mag-asawang Kuya Noli at Huling Saprid. So, yun po talaga yung mga nag-start ng gawain dito sa Salitran. Bukod doon sa binanggit niya si Nanay Eying, si Ate Betty. Si Ate Betty, saka yung mga kabataan na kasama ni Soli sa choir. Sina Babes, si Erwin, si Rolinato, Kuya Jess Bautista. Yung family nila ang nagbigay ng full support nung inopen namin yung kiddie school. Maraming salamat doon sa pananampalataya, doon sa itinanim nyo sa mga taga-Salitran. Grateful and blessed ang Salitran. Dahil kung hindi dahil doon sa mga taong nagbigay ng buhay nila, panahon, para mabuksan o mabuo ang outreach at maging local church, ang UCCP Salitran, kung hindi dahil sa kanila, wala. So yung buhay nila talagang isinakripisyo nila, yung hirap nila, kasi noon, konti pa lang yung sasakyan dito, andyan pa yung merong humarang kina Nanay Huling dyan sa Metulay. Pero salamat sa buhay nila kasi hindi yun naging hadla para ma-stop yung pagpunta nila dito. Kasi talagang yung paglilingkod talaga nila is ginabayan talaga sila doon ng Panginoon. So ang sasabihin ko sa kanila, salamat sa buhay na ibinigay nila sa taga-Salitran. Ang Salitran Outreach, na ngayon ay isa ng local church, ay sinundan ng outreach sa GMA at sa Solar Homes o Green Breeze. Mga local churches na rin ngayon ang GMA at Green Breeze sa ilalim ng Lowland Cavite South Manila Conference. Bukod sa ating mga anak na iglesia, ay nagkaroon din tayo ng apong iglesia, ang UCCP Paliparan. Mas lalo pang lumawak ang ating ministeryo ng pagtuturo nang itayo ang Anabu Kiddie School, na ngayon ay kilala bilang Anabu Christian School at bukas mula sa preschoolers hanggang grade 10. Sa pagdiriwang natin ng ating 78th founding anniversary, ating ipinagpapasalamat sa Diyos ang lahat ng ating mga naging karanasan mula sa pagsisimula hanggang sa paglawak ng ating mga ministeryo. Nagagalak tayo sa patuloy na pagsama sa atin ng Diyos sa ating lakbayin. Sa Ecclesial Year 2024 to 2025, pinatutunayan niya ang kanyang katapatan at kabutihan sa atin. Naisagawa ang maraming proyekto tulad ng CE Building Renovation, pagpapatayo ng bagong comfort rooms, church parking improvement, Rosario Nato Hall improvement, pagpapapintura ng santuario at kitchen renovation. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na nagbalik sa Diyos ng kanilang mga biyayang natanggap upang maisakatuparan ang mga nabanggit na pagawain. Nagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa bawat purok.
Sa taon ding ito, sa biyaya ng Diyos, may mga kapatiran tayong personal na nagpasya na sumailalim sa communicants at discovery class at mga kapatiran na mula sa ibang UCCP churches na nais lumipat upang maging ganap na kaanib ng ating UCCP Anabu. May mga kapatid tayong tumugon sa hamon sa pag-aaral sa Lay Leadership Development Program ng ating komperensya at 4 sa kanila ay kinikilala bilang ganap na recognized lay preacher sa 26th LCSMC Annual Session na ginanap mismo dito sa ating iglesia. Nagkaroon din sa taong ito ng church wedding para sa mga kaanib na hindi pa kasal, subalit nagsasama na bilang mag-asawa. Dahil sa kabutihan ng Diyos sa UCCP Anabu, ating ibinabalik sa Kanya ang lahat ng papuri at pagkilala sa pamamagitan ng pagtanggap ng may kagalakan ang mga gawain ng ating komperensya tulad ng CWA, UCM, CYF, CYAF at UKWO Fellowship. Maging ang pagtanggap sa 26th Annual Session ng Lowland Cavite South Manila Conference noong April 3 to 5, 2025. Nagiging matagumpay ang gawaing ito bunga ng pagkakaisa, pagtutulungan ng buong kapatiran at patnubay ng banal na espiritu. Mula sa mga narinig kong patotoo tungkol sa kasaysayan at buhay ng UCCP Anabu, aking natutunan na ang ating iglesia ay malaking bahagi ng ating buhay. Pinagtibay nito ang ugnayan ng mga pamilya, hinubog nito ang maraming pagkakaibigan, pinagyaman nito ang iba't ibang mga talento, at ipinanganak nito ang mga bagong kapatiran. Ang UCCP Anabu ay higit pa sa lugar na ating pinagtitipunan. Ang iglesia ay tao, ang iglesia ay tayo. Ako si Denise Ferrer. Ang UCCP Anabu ay bahagi ng buhay ko, at ang buhay ko ay bahagi ng UCCP Anabu. CYF kami na tumutulong kami sa pag-aayos ng church. Tapos yung fellowship namin with other churches sa Cavite City, sa Kawit. Mas masaya kami noon sa Cavite City at sa Kawit kasi nandun yung mga kabarkada din namin. Alam mo, kasama namin noon maglinis si Momong, si David, si Milet, si Dalisay, si Baby Jess. Kami noon, kami si Sila, ako, Ate Luding, Kuya Eleng, kami yan. Kasama na kami kahit mga bata pa, pero kasama na kami maglinis. Dalagita kami, sila mga dalaga na. Ibubunot kami, wala kaming caretaker. Kami ang magkakain ng hapunan. Dito tayo maghapunan. Alam ba ang aming hapunan? Tuyo, gusto nila, tuyo, sardinas, lalaga kami ng talong. Naku, gano'n kami. Pagkatapos maglinis, Sabado. Wala pang masyadong masikip noon doon sa highway. Naku, madalang dumaan yung sasakyan pag mga 10-11 na ng gabi. Madalang nakakapaglaro kami doon sa gitna ng highway nga eh. Nag-aalagwaterot kami. Noong araw, pagkakain namin hapunan. Bago mag-uwi. Kumari nga lang, huwag mag-iwalay eh. Masaya. Masaya. Ang hindi ko malilimutan sa church, yung kasipagan din ng mga kabataan. Talagang halos yung basta Sunday, from morning till night hanggang 11. Ganyan, diyan kami naghahapunan, doon kami nagluluto, kakain nga kami talbos ng kamote. Yun lang ang aming talbos. Yun lang ang inaano namin. Ang tatay ko, lalo na tatay ko, basta nasa church kayo, hindi, okay lang. Okay lang. Basta nasa church, ha? Pero hindi kayo pwedeng kung saan matambay. Papasalamat ako dahil sa buhay nila na naging magandang halimbawa para sa akin. At kukwento ko sa kanila yung naging mga pagbabago sa ating iglesia na sila naman na nagsimula nito, sila rin ang naging tagapagtaguyod nito. So kung wala yung buhay nila siguro, wala tayong magiging magandang halimbawa na tutularan
At yung buhay na yan na hindi lang sa paglilingkod, maging sa physical na buhay, pinansyal, ay naitutulong nila. So yung pagbabago sa ating iglesia ay hindi lang sa gumanda yung ating simbahan, kundi yung buhay natin nahuhubog dahil sa kanila. Ang sarap ng pakiramdam na ang church natin ngayon is nag-improve, na lumalago, ang dami ng member, nagkaroon na rin ng mga anak. Siguro sabihin ko din sa nanay ko na salamat dahil inakay niya kami. Ngayon, kami naman ang nagpapatuloy na umaakay din doon sa aming sumusunod sa amin. Ang buhay ay hindi madali. Hindi naman tayo binigyan ng bed of roses eh. Ang binigay niya iba't ibang bulaklak, iba't ibang halaman, may tinik, iba't ibang amoy. So, tuloy niyo lang yung pagiging open, commitment sa ating Panginoong Jesus at commitment sa paglilingkod sa ating mga kaanib at sa community.